Mga kapatid, kung natatandaan ho natin sa ating huling pag-aaral nung last Friday, na tinalakay po natin yung tinatawag na mensahe at paksa patungkol po sa mga huling bilin ng ating Panginoon bago po siya bumalik. Bahagi po dito, of course, would be yung ninanamnam at iniingatan po natin ang kanyang mga salita. Bahagi din po dito yung mga tinatawag po na pagpapatuloy sa kabanalan. Pero nitong gabi mga kapatid, as we continue again on the coming of Christ, masasabi po natin na ang talatang 12 hanggang 7 ay maituturing po bilang invitation and warning to persevere. Invitation and warning to persevere. Now, kapag sinabi po yung salitang persevere sa wikang Tagalog, it's another way of saying yung nagpapatuloy. Handang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubo, pag-uusig na mararanasan po ng simbahan. To which kitang-kita naman po natin in the book of Revelation that ang mga magpapatuloy, ang mga itinuturing po na nagtagumpay, mula po sa mga trahedya at pagsubok, maging yung mga pag-uusig na nakalaman po dito o nakapaloob dito sa Revelation, sa mga uusigin dahil sa kanilang pananampalataya, ang kinalabasan po nito ay walang iba kundi kamatayan. Papatayin ho sila. Maging tayo mga kapatid, sa ating pananampalataya that we confess and proclaim to the people who are out in the world, ang magiging resulta po nito at times, if not frequently, is that we will be in fact hated and persecuted for the sake of Christ. Pero dito, kita-kita ho natin mga kapatid that yung nag-iimbita ho at yung nagbibigay po ng babala to the people who are reading and hearing these words upang sila'y mag-persevere ay walang iba kundi si Kristo. Pero mapapasin po natin that when Christ introduces Himself, it is labeled as something along the lines of high Christology. High Christology. Now, syempre, kapag sinabi po yung salitang Christology, the study of Christ. Now, syempre, kapag sinabi the study of Christ, bahagi po dito is the personhood of Christ. In other words, sino po si Kristo bilang persona? And we're also talking about here the works of Christ. Ano po ba ang ginawa ni Kristo? Ngayon, kapag dinagdagan po yung salitang high Christology, it means mataas ang paningin ng Book of Revelation tungkol sa persona at gawa ni Kristo. Mataas ang paningin ng may akda ng Revelation sa persona at gawa ni Kristo. Now, if we ask the question, paano po naging mataas ang paningin ng may akda of the book of Revelation sa persona at gawa ni Kristo? Let's look at a few things that Christ introduces Himself to be. Unang-una, if you read verse 12 once again, ang sabi po dito, sinabi ng Panginoong Jesus, makinig kayo. Malapit na akong dumating, dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. In English, look, I am coming soon, my reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. Yung salitang I will give to each person according to what they have done, ano po ang pinapahiwatig po nito when you hear something like that? Judge ang labas po doon. When Jesus says, malapit na ako dumating, dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Bagamat ang salitang hukom ay wala ho dito sa talatang 12, pero it is quite clear that ang pagkilos ni Kristo in verse 12 is as a judge. Now, how do we know that siya po ay nagsisilbing hukom?
in verse 12? Well, the only one that is able to say, I will give according to each one, according to what they have done, ay walang iba kundi si Yahweh, who is a judge. And how do we know this? Basahin po natin ang Salmo 25. The book of Psalm, chapter 25, beginning at verse 8. Salmo 25, talatang 8. In Psalm chapter 25, beginning at verse 8, makikita ho natin dito mga kapatid, or 28, verse 4, 28, verse 4, Salmo 28, talatang 4, ang sabi po dito sa Salmo 28, talatang 4, it says, gantihan niyo sila ayon sa kanilang mga gawa. Parusahan niyo sila ayon sa masama nilang gawa. Repay them for their deeds and for their evil work. Repay them for what they have done and bring back on them what they deserve. Now, ang konteksto po ng Salmo 28 ay patungkol po kay Haring David. Siya po ay masasabi ho nating kinakalaban ng mga taong hindi naniniwala kay Yahweh. At nais po siya patayin, nais po siya ipahamak ng mga ito. Pero ano po ang sinabi po ni Haring David? Nanawagan po siya kay Yahweh upang siya'y tulungan, pero as what might be the question? As judge. Dahil inuusik po si David ng mga masasamang taong ito, ang sabi po ni Haring David kay Yahweh bilang judge, sabi po niya, gantihan niyo sila ayon sa kanilang mga gawa at parusahan niyo sila ayon sa masama nilang gawa. Bukod pa ho dito, makikita din po natin sa tekstong ito in Jeremiah chapter 17, kung atin po babasahin, sa Jeremiah chapter 17, talatan Gs, that God alone is the searcher, or seeker rather, and examiner of the heart. In Jeremiah 17, talatang Gs, Jeremiah chapter 17, beginning at verse 10. Tignan niyo po ang nakalagay dito sa Jeremias 17, talatang Gs. Sabi po ng Biblia, pero ako, ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ay sa pag-uugali at mga gawa niya. In English, I, the Lord, literally I, Yahweh, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. So kita po natin in just 2 Old Testament passages kung paano po ipinapakita ng Panginoon na siya po ay hukom. He examines the heart, He judges the heart, and the Bible says He will judge according to kung ano po yung nakikita po niya sa puso ng bawat isa. Pero kung tatanungin po natin, according to Revelation 22 verse 12, dahil ipinipresenta po ni Kristo ang kanyang sarili bilang hukom, saan po siya humuhugot specifically in the Old Testament? And we can say, mga kapatid, humuhugot po siya dito in Isaiah chapter 40. Kung atin po babasahin, Isaiah chapter 40, at basahin po natin ang talatang Gs. Isaiah chapter 40, beginning at verse 10. Isaiah chapter 40, beginning at verse 10. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi ho dito, dumarating ang Panginoon Diyos na makapangyarihan at maghahari siya na may kapangyarihan. Dumarating siya dala ang gantimpala para sa kanyang mga mamamayan. See, the sovereign Lord comes with power, and He rules with a mighty arm. See, His reward is with Him, and His recompense accompanies Him.
Now here's the question mga kapatid. Ayon po sa Isaiah chapter 40, sino po yung binabanggit po dito na babalik kasama niya ang kanyang gantimpala na ibibigay sa bawat tao? According to Isaiah 40, Isaiah 40 mentions very clearly kung sino po yung babalik. Si Yahweh. According to Isaiah chapter 40. Ngayon, why is that significant? Dahil kung si Yahweh ang nagsasalita na babalik according to Isaiah 40, in-apply naman ni Kristo ang Isaiah 40 sa kanyang sarili. Nang ibig sabihin, kung ang Isaiah 40 verse 10 ay tumutukoy po sa pagbabalik ni Yahweh at si Yahweh ang magbibigay ng gantimpala sa bawat tao, bakit in-apply ni Kristo itong tekstong ito mula sa Isaiah sa kanyang sarili when He says, babalik ako. Kasama ko ang aking mga gantimpala na ibibigay sa bawat isa. He's trying to say here, siya ay si Yahweh. He's trying to say that yung binabanggit po sa lumang tipan, who is God that is coming back, siya yun. Kaya masasabi po natin, very high Christology ang Revelation 22. Ipinipresenta po dito, hindi lang po yung pagbabalik ng Mesiyas, pero ang pagbabalik ng Diyos upang gantimpalain ang mga taong ayon po sa kanilang mga gawa will reserve and deserve what is highly given to them, which of course is the good or the bad. Now, if that is not supported enough, basahin po natin ang Mateo 16, Matthew 16, talatang 27, Matthew 16, beginning at verse 27, para makita ho natin that Christ is in fact God in this text. Matthew 16 verse 27, tignan niyo po nakalagay dito. Sapagkat ako na anak ng tao ay darating kasama ang mga anghel at taglay ang kapangyarihan ng Ama. Sa araw na iyon, gagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Now, it's interesting dahil in verse 27, ang tawag po ni Kristo sa kanyang sarili, anak ng tao. At bilang anak ng tao, sa araw na iyon, referring to His second coming, gagantimpalaan po niya ang bawat isa ay sa kanyang mga gawa. The question might be, bakit po niya ginamit yung titulo na anak ng tao? At bakit po siya nagfa-function po dito bilang hukom? Dahil tinutupad po niya yung nakasaad dito sa aklat ng Daniel, Kapitulo 7. Kung atin po babasahin ang Daniel, Kapitulo 7, dito po niya tinutupad yung nakalagay ho dito in Daniel 7. And let us read mga kapatid, ang talata 9. Daniel 7, verse 9 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos ay nakita kong may mga tronong inilagay at umupo sa kanyang trono ang Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakakasilaw ang kanyang damit at buhok daw sa kaputian. Nagliliyab ang kanyang tronong may mga gulong. At mula sa kanya ay umaagos ang apoy. Milyon-milyon ang mga naglilingkod sa kanya. Handa na siyang humatol, kaya binuksan ang mga aklat. Patuloy kong tinitignan ang sungay dahil sa narinig kong pagyayabang nito. Hanggang sa nakita kong pinatay ang ika-4 na hayop, inihagi siya sa apoy at nasunog ang kanyang katawan. At ang natitirang 3 hayop ay inalisan ng kapangyarihan, pero hinayaang mabuhay ng maiksing panahon. Pagkatapos nakita ko ang parang tao na pinaliligiran ng ulap. Lumapit siya sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Pinangaralan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari. At naglingkod sa kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika.
Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makapagbaksak ng kaharian niya. Nang ibig sabihin mga kapatid, when we think about what has been stated in Revelation 22 verse 12, when he says that I will be coming back and my reward is with me to give according or to each one, base sa kanilang mga gawa, what he's trying to say here is, I am Yahweh, the judge. Therefore, dahil ipinipresenta po niya ang kanyang sarili bilang hukom, kagaya po ni Yahweh, and he is in fact Yahweh, high Christology, ang Revelation 22 po dito. Bukod po dyan, hindi lang po natatapos ang high Christology po dyan, but if you go back to Revelation 22, basahin po natin ang talatang 13. Revelation chapter 22, verse 13. Sabi po dito in Revelation 22 verse 13, here is the second description of high Christology. Sabi ho niya, ako ang Alpha at Omega, na ang ibig sabihin, ang una at ang huli, o ang simula at ang katapusan ng lahat. Now, Alpha and Omega, madalas po natin inaawit po yan in the church. Yung ibig sabihin po, literally, ng Alpha and Omega, Alpha is the beginning or the first letter of the Greek alphabet. Omega is the last letter of the Greek alphabet. And then, nabanggit din po ng ating Panginoon, He's not only Alpha and Omega, but He's also first and the last. Anong ibig sabihin po ng mga titulong yan? It's another way of saying, the Lord of history. Yan ang ibig sabihin po ng Alpha and Omega. Yan ang ibig sabihin ng first and the last. Kaya po siya tinawag the Lord of history is because siya ang nagplano mula po noon hanggang sa katapusan. Walang bagay na nagaganap po sa ating sansinukob, sa ating mundo, na hindi po kontrolado ni Kristo. Now, how do we know Lord of history ang tinutukoy po dito? Because yung salitang Alpha and Omega, the first and the last, ay hugot from the book of Isaiah. Basahin nga po natin ang Isaiah chapter 44. The book of Isaiah chapter 44, beginning at verse 6. Isaiah chapter 44, beginning at verse 6. Tignan niyo po ang nakalagay dito sa Isaiah 44, talatang 6. Sabi po ng Biblia, ito ang sinasabi ng Panginoon. In Isaiah 44 verse 6, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang hari at tagapagligtas ng Israel. Ang Panginoon makapangyarihan, ako ang simula at wakas ng lahat. Maliban sa akin ay wala ng iba pang Diyos. This is what Yahweh says, Israel's King and Redeemer. The Lord Almighty, I am the first, I am the last. Apart from me, there is no God. Now, ang tanong ho dito, paano ho tayo makakatiyak ng ibig sabihin po ng first and last ay tumutukoy po as the Lord of history? Na kontrolado po niya ang beginning and as well the end. Ipagpatuloy po natin ang basa in verse 7. Sino ang kagaya ko? Sabihin niya sa harap ko kung ano ang mga nangyari mula nang itayo ko na maging isang bansa ang aking mga mamamayan noong unang panahon. At sabihin din niya kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Now, kung ikukumpara po sa mga huwad na Diyos-Diyosan, hindi po magagawa ng mga huwad na Diyos-Diyosan na sabihin kung ano po yung mga nangyari noon at kung ano yung mangyayari sa hinaharap.
Si Yahweh lang po ang makapagsasabi po niyan. Bakit ho? Dahil siya ang nagplano ng lahat eh. Kaya nga mababasa po natin in several texts, God is the one who prophesies and decrees what will happen in the future because He's already planned it before the foundation of the world. Pero hindi pa ho natapos diyan. Hugot pa ho si Kristo dito sa chapter 48 of Isaiah. Humugot ang ating Panginoon in Isaiah 48, beginning at verse 12. Isaiah 48, verse 12. Tignan niyo po ang nakalagay. Makinig kayo sa akin, kayong mga taga-Israel na aking pinili. Ako ang Diyos. Ako ang pasimula at ang wakas ng lahat. Ako ang naglagay ng pundasyon ng mundo at ako rin ang nagladlad ng langit. Kapag nag-utos ako sa mga ito, ito'y sumusunod. Now, I want you to think about this, mga kapatid. Excuse me. In the Gospel of John, tuwing binabanggit po ni Kristo yung mga salitang, I am the bread of life. Before Abraham was, I am. I am the door. I am the good shepherd. I am the true vine. Tuwing binabanggit po niya yung salitang I am, most of the time, yung mga nagiging reaksyon po ng mga tao is, nagagalit sila at handa po siya batuhin. Because they understood that the words I am ay tumutukoy po muli sa lumang tipan, which is a title or name of God. I am. I am that I say that I am. So ngayon, ina-apply po ni Kristo yung mga salitang I am sa kanyang sarili, indicating that He is in fact God. Kaya dito, makikita ho natin, Alpha and Omega, first and the last, ay nanggagaling po from the book of Isaiah at ang kahulugan na nais po niya ihatid sa mga mambabasa at tagapakinig is that siya ang Panginoon ng kasaysayan. He is the Lord of history. Now, the next thing that we see in Revelation 22, patungkol po sa kanyang high Christology, is found in verse 16. Kung atin po babasahin, Revelation 22, verse 16. Excuse me. Revelation 22, verse 16. Sabi ho dito, Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito para sa mga iglesia. Now notice the words, galing ako sa angkan ni David at ako rin ang maningning na bituin sa umaga. In English, I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Now, bakit po natin sinasabi that Revelation 22 ay punong-puno ng tinatawag na high Christology? Sa pag-aaral po of the person of Christ, may tinatawag po dito hypostatic union. Kapag sinabi po yung salitang hypostatic union, ang ibig sabihin po niyan is the two natures united in the one person of Christ. Now, ang tanong, sa ating binasa po ngayon in verse 16, saan ho natin makikita yung dalawang likas or dalawang natures in the one person of Christ? Well, ang binanggit po dito, unang-una, offspring of David. He's also known as the seed. Then the next thing na binanggit po dito is bright morning star.
How do these two statements explain hypostatic union? Well, by definition, ang salitang hypostatic union is the two natures in the one person of Christ. So saan natin makikita sa mga statement po na ito that this is two natures? Kapag sinabi offspring and root of David, angkan, mula sa angkan ni David, ang pinag-uusapan po dito ay yung pagkakatawang tao ni Jesus. Humanity ang tinutukoy ho dyan. But the moment that you get to this statement, bright and morning star, hindi na humanity ang pinag-uusapan dito. Divinity. Divinity. Bakit po divinity? Dahil kung babasahin po natin ang Numbers chapter 24, the book of Numbers chapter 24, may binabanggit po dito sa Bilang 24. Bilang 24. At basahin po natin dito sa talatang 17. Numbers 24 verse 17. Numbers 24 verse 17. Tignan niyo po ang nakalagay. Now this is Balaam who's speaking. May nakita ako sa aking pangitain na hindi pa nangyayari. Sa hinaharap, mamamahala ang isang hari sa Israel mula sa lahi ni Jacob. Ibabaksak niya ang mga Moabita at ang lahat ng lahi ni Seth. Now notice, in Tagalog, ang binanggit lang po dito ay may mamamahala na hari. Pero in English, kung babasahin niyo ho, I see him, but not now. I behold him, but not near. A star will come out of Jacob. A scepter will rise out of Israel. He will crush the foreheads of Moab, the skulls of all the people of Sheth. Now, what does that mean? Well, when we talk about the offspring of David, most likely, ang tinutukoy po dito na teksto is Isaiah 11 verse 1. Pero kapag sinabi po bright morning star, most likely, ang tinutukoy po dito is Numbers 24 verse 17. Now, in Isaiah 11:1, ang nakalagay po na salita po dito, the seed and root of Jesse. Pero dito, offspring of David. Ano ba talaga ang tama? Offspring of David or offspring of Jesse? It's the same thing. Dahil sino po ba ang naging ama ni David? It's Jesse. And we understand that the offspring of Jesse ay tumutukoy po kay Jesus na nagmula sa angkan nino ni David. It's all one Judaic line na kung tawagin. With that being said, here we see the humanity of Christ and the divinity of Christ in Revelation 22 verse 16. Kaya nga ang isang gantimpala sa mga magtatapat at mananatiling tapat kay Kristo ay makikita po dito in Revelation chapter 2. In Revelation chapter 2, talatang 28, Revelation chapter 2, verse 28, ano po yung gantimpala sa mga magtatagumpay? In Revelation 2, verse 28, tignan niyo po ang nakalagay. Here's the reward to those who will overcome. At ibibigay ko rin sa kanila ang tala sa umaga. I will also give that one the morning star. Now, mapapaisip po tayo when we studied this before. In the book of Isaiah, ang tawag po kay the king of Babylon and king of Tyre is morning star. Or son of the morning, to be more exact. Minsan, in your King James Bible, ang tawag ho natin is Lucifer.
And minsan, nasasabi po natin na ang pangalan po talaga ni Satanas is Lucifer. That's actually wrong. That is not the case. Yung salitang Lucifer is the Latin word for the Hebrew word Halel, morning, son of the morning. Ben Halel, na kung tawagin sa wikang Hebreo. Lucifer is not the name of Satan. Ang ginawa po ng mga translators ng King James Version is that, dahil mahilig po sila sa Latin, for some reason that I am not aware of, nilagay po nila yung Latin translation na Lucifer from the Latin Vulgate into the English translation, which where they derive it from the Hebrew text. Kaya madalas, ang napapakinggan po natin minsan, which I've also taught this before, that ang pangalan talaga ni Satanas is Lucifer. That's not the case, mga kapatid. Lucifer is yung katumbas in Latin ng Hebrew word Halel, which means morning. Son of the morning. So, yung katuruan ko ho noon, na sinasabi ko po sa inyo dati that bago ho nahulog si Satanas, ang kanyang pangalan muna ay Lucifer, is wrong. The reason why nakalagay Lucifer in the King James, it's just another way of saying son of the morning, pero in Latin, so nilagay nila yung Latin word the Lucifer in the English translation. So the next time that we say, ano kaya ang pangalan talaga ni Satanas? You should not say Lucifer, because Lucifer is Latin for the English word son of the morning. Okay? Pero this still doesn't answer the question. Bakit tinawag po yung hari or yung double reference Satanas bilang morning? Is because may tinatawag po sa Biblia, if I can just erase this for a moment, may isang termino na tinatawag po in the book of Revelation na kung tawagin po, counterfeit imagery. At ano po ang ibig sabihin po ng counterfeit imagery? Nais po ipresenta ng book of Revelation if you compare kung sino po ang tunay na Diyos by two figures. You have, of course, God, Christ, the Spirit, and Satan, the Antichrist, and the false prophet. Meron po tayong tinatawag na banal na Trinidad na ipinipresenta in Revelation. Pero meron din ipinipresenta ang Revelation, yung satanic Trinidad. Yung dragon, yung halimaw, at yung huwad na propeta. Then we see na si Kristo po ay namatay at nabuhay muli. We've come to learn in Revelation 13 that itong halimaw ay parang pinatay at parang nabuhay muli. Ginagaya niya ang resurrection ni Kristo. Bukod po dyan, yung nakasakay po sa puting kabayo na may isang korona, pero ang gamit po niya ay pana, he's trying to imitate yung Kristo of Revelation 19 na nakasakay sa kabayong puti who has many crowns. Kung si Satanas ay nagbibigay ng tatak, si Kristo din ay nagbibigay ng tatak. Yan ang tinatawag po counterfeit imagery. Even though Isaiah speaks about the king as a morning star, si Kristo ay tinatawag not just a morning star, but the bright morning star. In other words, siya yung mas nakakahigit sa lahat. So Satan wants to imitate Christ. Satan wants to be a counterfeit of Christ. Pero hindi niya magagawa. Because Jesus can never be duplicated. He is the first and the last. He is the only one who can do all things. Kaya napakahalaga po na makita ho natin dito kung gaano po kataas ang paningin ng Book of Revelation kay Kristo. Pero here's the next question that we need to ask. Bakit kailangan ipakita ng banal na Espiritu through the book of Revelation kung gaano kataas si Kristo? And here is where the application comes in. How one responds to the divinity of Christ
ay may paglalagyan. How one responds sa pagka-Diyos, pagiging hari, hukom, pagiging first and last, alpha and omega ni Kristo, ay may paglalagyan. Now, what do we mean by this? Balikan po natin ang Revelation 22 at basahin po natin ang talatang 14. Revelation 22, verse 14. Ang sabi po dito mga kapatid, mapalad ang naglilinis ng mga damit nila, dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Now, yung salitang papayagan, I believe that a better translation in that context would be authorized. Kasi ang ginamit po dito sa original is the word exousia. At usually, ang salitang exousia sa original na wika means authority. In other words, binigyan sila ng authorization, access, karapatan, so to speak, otoridad. Otoridad po saan? Kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay at makapasok sa lungsod. So anong ibig sabihin po nun? It means those na we could say magkakaroon ng tunay na kaugnayan kay Kristo bilang Diyos ng kanilang buhay ay papayagan, bibigyan ng authorization into eschatological life and the new heaven, new earth. So in other words, ang lahat ng mga reliyon na hindi kumikilala na si Jesus ay Diyos, ay hindi papayagan to the new heaven, new earth. Ang lahat ng mga kulto, ang lahat ng mga tao na hindi sumasang-ayon na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, ay hindi bibigyan ng authorization into eternal life. That's what this text is saying. Ngayon, here's what's interesting. Sa mga taong hindi kikilala, tignan niyo po ang sinabi sa verse 15. Pero, maiiwan sa labas ang masasamang tao, mga mangkukulam, mga immoral, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang lahat ng nabubuhay sa kasinungalingan. Now, let me just remove this for now. Kung bibilangin po natin, yung mga nakalagay po dito in verse 15, umaabot po siya of 6 vices. 6. Now, of course, in the book of Revelation, ang mga numero, meron po sila mga tinataglay na kahulugan. 7, 10, 12 indicates what? Perfection, completion, fullness. 4, number 4, ay naglalarawan po ng universal. North, south, east, west. 4 corners of the earth. 6, on the other hand, in the book of Revelation, ay nagtataglay na kahulugan ng tao. The mark of the beast is 66. 666. Or sa ibang manuskrito, 616. The point here is, 6 falls short of 7. Ang ibig sabihin po nito, ang mga ito are under the standards of God. Nang ibig sabihin, hindi sila namumuhay sa standards of God. Bakit? Ano po ang kanang ginagawa? Well, lahat ng mga nabanggit po dito na bisyo, lahat ng binanggit po dito na vices, ay binanggit po in chapter 21. Kung ating po babasahin, chapter 21, talatang 8. Chapter 21, verse 8. Tignan niyo po ang binabanggit dito. Pero, nakakatakot ang sasapitin
ng mga duwag. Yan po yung mga taong natatakot na mamuhay para kay Kristo dahil sila'y uusigin o papatayin. Mga ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre. May napansin po ba kayo mga kapatid, na kung ikukumpara po ang verse 15 dito sa Revelation 21:8, meron pong dinagdag ang verse 15 na hindi nabanggit in Revelation 21 verse 8. It's the word dogs o aso. In chapter 22, verse 15, binanggit po sa wikang Tagalog yung mga salitang, pero maiiwan sa labas ang masasamang tao. Bagamat totoo na ito talaga yung buod na kahulugan, pero hindi po ito yung literal na salita na ginamit sa original. You will notice in English, outside are the dogs. Ngayon mapapaisip ka, ano po ang ibig sabihin ng salitang dogs in the New Testament? In the New Testament, especially in the Gospels, ang tawag usually sa mga hentil, mga aso. Bakit po? Dahil itinuring po sila mga marurumi. Natatandaan niyo po ba yung Syrophoenician woman? Sabi ho niya sa Panginoon, even dogs eat from the crumbs of the table. Kinilala po niya ang kanyang sarili bilang isang maruming tao, dog, hentil. Pero, in the book of Philippians, notice what false teachers are called. Philippians chapter 3, kung ating po babasahin, Pilipos kapitulo 3, talatan 2. Pilipos kapitulo 3, talatan 2. Tignan niyo po ang nakalagay po dito. Mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit na tuliin ng mga hindi Hudyo. Mga asal hayop sila at gumagawa ng masama. Yung salitang mga asal hayop, in English, watch out for those dogs. So here, ang aso, ayon po sa Pilipos, ay tumutukoy po sa mga taong kumakalaban sa Ebanghelyo. So hindi lang po ito mga hentil, mga tao na kumakalaban sa Ebanghelyo. Mga Hudyo sila, pero ang ugali ay hinalintulad sa isang aso because they fight against the gospel. Moreover, in 2 Peter chapter 2, kung ating po babasahin, 2 Pedro kapitulo 2. Tignan niyo po ang nakalagay po dito. 2 Pedro kapitulo 2. Basahin po natin ang talatang 20 hanggang 22. 2 Peter 2 verses 20 to 22. Tignan niyo po nakalagay. Ang mga taong nakakilala na kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay, kesa sa natagpuan nito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Bagay sa kanila ang kasabihan, ang aso'y kumakain ng suka niya, at ang baboy paliguan man ay babalik din sa kanyang lubluban. Sino po yung tinutukoy na baboy at aso? Yung mga false teachers na tumiwalag sa Ebanghelyo. Ngayon, with that in mind, why do you think the Holy Spirit says dogs here? Dogs is another way of saying the unclean. The false teachers, the false professors, yung mga hindi talaga nananalig kay Kristo. These are individuals who do not love Christ.
They do not recognize their filthiness. They do not recognize their shame. Kaya sila itinuring dogs. Kasi ang aso, wala siyang kinikilala marumi. Yung kinain niya, isusuka niya, kakainin niya ulit, isusuka niya. Hinalintulad po siya sa isang baboy na pagkatapos po niya na paliguan, babalik na naman po siya sa putikan. This is an individual who doesn't recognize their filth. Pero in the Old Testament, there's a reason why kung bakit po yung salitang aso ang ginamit. Because the Holy Spirit put that here specifically dahil meron po siyang nais na gamitin na teksto mula sa Dumatipan. At ano ho yun? Basahin po natin ang Deuteronomy 23. Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, Deuteronomy 23. And let us read, mga kapatid, ang verse 18. Deuteronomy 23, beginning at verse 18. Tignan niyo po ang nakalagay. In Deuteronomy 23, verse 18. Ang sabi po dito, huwag ninyong dadalhin sa bahay ng Panginoon na iyong Diyos ang pera na natatanggap ninyo sa pamaraang ito bilang bayad sa iyong pangako sa Panginoon na iyong Diyos. Dahil kasusuklaman ito sa Kanya. In English, you must not bring the earnings of a female prostitute or of a male prostitute in the house of the Lord your God to pay any vow, because the Lord your God detests both. So in other words, mga kapatid, ang tinutukoy po dito is anything that is unclean, hindi po pwede ipasok sa loob ng templo. At kung ang nilalarawan po ng aso is someone who is unclean, then that simply means that what Jesus is saying here, ang mga hindi kikilala sa kanyang pagiging Diyos will remain unclean and will not enter into the new heaven and new earth. Na sa madaling salita, mga kapatid, ang lahat ng mga may tuturing po na marumi sa harapan ng Diyos, those who are not in Christ, will have no part in the new heaven, new earth. Now, what does that have to do with the coming of Christ? Well, di ba, nasabi po na ating Panginoon kanina, dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa nila. In other words, ito yung gantimpala sa mga kikilala kay Kristo. Access to the tree of life. Access to the new city. At ito ang gantimpala sa mga taong hindi kikilala kay Kristo. Hindi sila papasok sa bagong langit at bagong lupa. With that in mind, ano po ang application po nito sa church? Basahin po natin ang chapter 22 verse 17 of Revelation. Balikan po natin ang Revelation 22 verse 17. Tignan niyo po ang nakalagay. Nag-iimbita ang banal na espiritu at ang babaeng ikakasal. Sino po yung babaeng ikakasal? Tayo yon. Hali kayo. Ang lahat na nakarinig dito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sino mang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Wala itong bayad. Anong ibig sabihin po niyan? Ito yung buod na mensahe. Babalik ang Diyos upang gantimpalain ang mga tao ayon sa kanilang mga nagawa. Ang mga kikilala po kay Kristo ay bibigyan po ng otoridad into the new heaven, new earth. Ang mga hindi kikilala kay Kristo ay hindi papayagan na pumasok sa new heaven, new earth, kundi ang maging gantimpala po nila is the lake of fire. So yung mga na kay Kristo, sa kabila po na kanilang pagsubok at pag-uusig, ano po ang imbitasyon ng banal na Espiritu at ng buong iglesia?
Come. Come. Nang ibig sabihin, magpatuloy kayo mga pinabanal. Huwag kayo susuko. Magpatuloy. Look to Christ for your strength. Look to Christ for your hope. Look to Christ for your salvation. Why? Kasi yung nauuhaw at yung nagugutom, in other words, those who seek after righteousness, matatamo ho natin yan. Bakit? It's not something that you earn. It's not something that you buy. Ang sabi po dito in verse 17, wala itong bayad. Binayaran na ni Kristo ang ating mga kasalanan, kaya come, magpatuloy kay Jesus. Huwag nating gagayahin yung mga nabanggit po last week na yung mga marumi ay nagpapatuloy sa kanilang karumihan. Yung mga hindi matuwid ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang hindi pagiging matuwid. But come to Christ for the salvation of your souls. At saan po ito hinugot mga kapatid? Basahin po natin ang Isaiah 55 at dito na ho tayo magtatapos. Isaiah chapter 55 beginning at verse 1. Isaiah chapter 55 beginning at verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Isaiah 55 verse 1. Sinabi ng Panginoon, lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw. Narito ang tubig. Kahit wala kayong pera, lumapit kayo at kumain. Hali kayo, kumuha kayo ng inumin at gatas ng walang bayad. In other words, mga kapatid, what can we learn this evening? This is what we can learn. Hindi ho natin maikakaila na itinuturo po talaga ng Biblia na malapit na po bumalik si Kristo. The imminent return of Christ is, in point of fact, near. It's close. Pwede ho siya bumalik mamaya. Pwede ho siya bumalik bukas. Pwede po siya bumalik next month, next year. Hindi ho natin masasabi. Pero ito ang encouragement ng banal na Espiritu at ito ang mensahe ng simbahan. Ang sino mang nauuhaw for Christ, ang sino man nagugutom for Christ, lumapit lang. Lumapit lang. Christ does not need your performance. Christ does not need your own strength. Kasi binayaran na eh. Wala nang bayad eh. What he's saying is, in the context of Revelation, makakaranas po kayo ng persecution, makakaranas po kayo ng digmaan sa espiritual, makakaranas po kayo ng mga panahon at oras ng panghihina, discouragement, doubt, and fear. But if you will continue with a hunger and thirst for Christ, yung mga nabanggit po kanina, access to the tree of life, access to the new heaven and earth. If you are hungry for Jesus, yan ang magiging gantimpala po niya sa bawat nagugutom at nauuhaw sa Kanya. So mga kapatid, the application to all of us this evening is this. Do not quit. Do not surrender. But continue by the grace of God and have a hunger and thirst for Christ. With that being said, mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral nitong gabi ay naging malinaw ho and encouragement po sa bawat isa. And Lord willing, next Friday, kung paintulutan po ng Panginoon, tatapusin na po natin ang Book of Revelation. Praise be to God. Does anyone have any questions this evening? Most debated kasi, Pastor, yung new heaven and earth eh. Whether this is literal or symbolic. So, ano po yung pagkakaunawa niyo dito? I think it's going to be that a literal realm. Or realm? A literal realm. The reason why I say that is because kung natatandaan po natin yung binanggit po ni Pedro in 2 Peter, that babaguhin po ng Diyos
Yeah. by fire. Yeah. I would assume that yung tinutukoy po doon is a language of recreation. Recreation. I believe in a literal earth. I also believe in a literal heaven. Pero the fact na binanggit po niya yung salitang bago, it means wala na ho itong kamatayan, wala nang kasalanan. So it's a literal realm. Pero kung ano yung itsura po noon, I really don't know. Yeah, it's a literal realm. Yeah. Anyone else, Brother Joel? Actually, dog, aso, masasabi rin natin ano yan. Sige po. Hindi kasama sa tipan. Pakiulit ho, I'm sorry. Yung dog, yung aso na Out of covenant daw. hindi ba pwede rin masabi na, ano, na hindi kasama sa tipan? Kaya hindi sila kasama. dito. Absolutely. Kasi to be in Christ is to be in the new covenant. Yeah. Right? So, to not be in Christ would be outside. Now, yung ibig sabihin po nito na nasa labas sila, hindi po ito literal na nasa labas lang sila ng new heaven, new earth. It's another way of saying, into outer darkness sila ilalagay. Judgment, yung language po dito. Yeah. Walang bahagi. Yes. Anyone else have any other questions? Kuya, may tanong po kayo. Okay. Anyone else have questions this evening? Brother June? Zechariah 9:14. Zechariah, 9:14. yes po. Ang Diyos ang siya ang magbablow ng trumpet. Pero dito sa Revelation, ang mga angel ang magbablow. Yes. Yeah. Let me just read Zechariah 9:14, you say, Brother June. Magpapakita ang Panginoon sa ibabaw ng kanyang mga mamamayan. Kikislap ang kanyang pana na parang kidlat. Okay. So we have to understand that hindi po ito literal ng trumpeta. Any more that we should say that literal yung pana na gagamitin ng Panginoon. It's an apocalyptic imagery of saying that usually on trumpet in the Old Testament naglalarawan po ng celebration, warning, or judgment. In this case, yung pana po dito with combination of yung trumpet, tumutukoy po siya of judgment. Yeah, judgment. Kasi sabi ho dito in verse 15, which is the following context, iingatan ng Panginoon makapangyarihan ang kanyang mga mamamayan, tatapak-tapakan lang nila ang mga batong ibinabato sa kanila ng mga kaaway nila. And then it says here in English, they will destroy and overcome with sling stones. In other words, sino po yung tatapak-tapakan po nila? Yung mga umuusig sa kanila. So we could say that this trumpet/arrow is a dual meaning. Blessing para sa mamamayan ng Diyos. Judgment sa mga kumakalaban sa mamamayan ng Diyos. Yeah. Okay? Anyone else have any questions? Sa Hebrew yung Lucifer, Halel. Hillel. Halel, yeah. Ibig sabihin niya morning, son of morning. Ben Halel, yeah. Kasi Ben is son in Hebrew. Halel is morning, yeah, son of morning. So, bagamat tama naman talaga yung salitang Lucifer, pero it's not English. It's Latin na nilagay sa English. Okay? Anyone else have any other questions this evening? May mga katanungan po ba? Nanay, may tanong ho kayo? Sige ha, ano po yung tanong po ninyo, Nay? Explain mo, Pastor, yung lumapit kayo mga nagugutom. Ano po ibig sabihin nun? Yeah. So it's another way of saying that ito po yung mga tao na wala na hong inisip o ninais kundi makapiling si Kristo. Kagaya po nito na, yung mga kasabihan po noon na nagugutom, nauuhaw ako na makita ka. These are poetic languages of saying you have a desire. Ninanais mo ang isang bagay. So syempre, nagugutom, nauuhaw is another way of saying that you are desiring si Jesus. Ninanais mo si Kristo. Yeah. Okay? So, wala po yung pinagkaiba dun sa binanggit ng ating Panginoon. Mapalad yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Sapagkat sila po ay pupunuin ng Panginoon. They shall be filled. So, ang ibig sabihin po nun in that context
inaamin po nila sa kanilang mga sarili that they are spiritually bankrupt. Wala sila maipapakita sa Panginoon na matuwid sila apart from Christ. So ngayon, nauuhaw, nagugutom sila or desiring na sila'y mabalutan ng katwiran ng Diyos, which would be the Lord Jesus. So yun ang ibig sabihin po niya, Nay. Hindi po siya literal na yung pagkain o tubig talaga, hindi ho. Okay? Anyone else have any questions this evening? Ate Jen? Sige ho. Alam ko kung it makes sense itong question ko na, ano po, Pastor, yung faith po ba, kailangan, yung faith po ba, lagi po bang dapat accompanied ng deeds, or pwede rin just faith lang? Yeah. As far as we see, ate, in the entirety of the Bible, wala ho tayong makikita na ang tunay na pananampalataya is ever isolated from action. Lagi magkasama po yung dalawa. Unang-una, if what we mean by action is meron tayong ginagawa literally, then in that case, not all the time. Pero if we're talking about action in the sense na meron tayong ipinapakita sa Diyos apart from our internal faith, then yes. So ang magandang halimbawa po nito, ate, is si Hannah. Meron siyang pananampalataya na kaya ibigay ng Panginoon ang anumang hilingin po niya. So what's her action? Nanalangin siya. Yun ang kanyang action. Nanalangin siya. Siya po ay nagpakumbaba by her action sa Panginoon. Another one would be Abraham. Naniniwala po siya that kapag ibinigay po niya si Isaac, ayon po sa utos ng Diyos, kayang-kaya po ng Diyos na buhayin po ito from the dead. So paano po niya ipinakita yung faith niya through action? Inalay po niya si Isaac. So we can say that true faith always has action. Always has action po yan. But how that action looks like, it varies. It varies po yun. Yeah. Okay? Did you have another question po, ate? Okay. Anyone else have any other questions? Yung authorized pa, Pastor, pwede masabing right? Right? Right, yeah. Pwede rin po. Pero yung pinaka-ano talaga niya, it's really authorized. Binigyan ng authority. Authority talaga ang inaano. So we would just label it as authorized. Yeah. Yeah. Okay. Kasi the word exousia, tuwing binabanggit po yan, it's either authority or power. Kasi doon sa ano, sa John chapter 1, verse 12, Mhm. sabi doon, giving them the right to become the children of God. Mhm. So titignan ko po yung ginamit po na salita ho doon if it's identical dun sa word na exousia. Yes, so ginamit din po dito the word exousion, which also means authority. Yeah. So in that case, they have been authorized to be the children of God. Binigyan sila ng authority to be the children of God. So right, authority, authorized, they all mean the same thing. Yeah, yeah. Okay. Anyone else have any other questions? Pastor, gusto ko lang dagdag yung kanina kay Sister Jennifer. Yung sabi mo, di ba, faith and works. So, yung this a give of faith at yung bunga ng faith mo, may kasamang work, pero galing lahat yun sa Panginoon, Yes. not on your own. No. So, gusto ko lang na kasi mamaya isipin nila na galing sa kanila yung No, no. Yeah, thank you for that. So ate, no, it's kung natatanda po natin yung sinabi sa Philippians 2 verse 12. Work out your salvation with fear and trembling. Yeah. So paano ho natin ipapakita yung action that we are truly saved? Verse 13 says, "It is God who gives you the desire and the will to do His pleasure." In other words, yes, inuutos ho sa atin ng Panginoon na sumampalataya at ipakita po ito sa pamagitan ng gawa. Pero paano? What is the source? What is the strength? What is the power behind that? It comes from God. Okay? It comes from God. Pastor, yung verse na faith without this is death. Yes. Ang kinalaman
I would say that sa konteksto po of James chapter 2, meron pong nire-rebuke si Santiago ho doon sa mga nagsasabi, they are believers pero ayaw nila tulungan ang kanilang kapwa mananampalataya. So in other words, kapag may mga lalapit ho sa atin, humihingi po ng pagkain, tulong, at sinasabi natin Kristiyano tayo, may kakayahan naman tayo na tulungan sila, pero sinasabi natin pagpalain na lang kayo ng Diyos, pero walang kasamang gawa. Yun ang nire-rebuke po ni Santiago doon. Now, I would say, broadly, may sinasabi po ang ating Panginoon Jesucristo in Matthew 7 that not everyone who says, Lord, Lord, shall enter into my kingdom, but they that do, that's the action there, do the will of my Father. So, most likely, sa konteksto po ni James, nire-rebuke po niya yung mga mananampalataya. Sa konteksto naman of Matthew 7, these are people that naniniwala lang dito, pero wala talaga dito si Kristo. And therefore, kapag wala dito si Kristo, walang bunga. And kapag walang bunga, walang action. Then, it involves salvation na. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions this evening? Related or unrelated sa ating pinag-aralan? Okay? Well, if everything has become clear mga kapatid, purihin po ang Panginoon, Lord willing, next week, tatapusin na po natin ang book of Revelation. Amen?